matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101 dahil dito marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa ating channel, ang Learning Express 101. Kung bago pa lang kayo sa ating channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa ating mga bagong uploads. Huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa mga tropa nyo para marami pang makasali sa ating talakayan. Ngayon mga ka-LE, kung hindi nyo pa nababalitaan, uploaded na sa ating podcast channel ang ating second podcast episode. Diyan ko shoutout yung mga comments na iniwan nyo sa ating mga videos at diyan ko rin sinagot yung mga tanong na binabato nyo sa akin. Ngayon mga ka-LE, kung gusto nyong mapakinggan ang mga podcast episode natin na yan, punta lang kayo sa ating podcast channel at mag-subscribe na rin kayo. Search nyo lang dito sa YouTube ang Learning Express 101 Podcast at Learning Express 101 naman sa Spotify. Kung gusto nyo ma-feature sa ating susunod na podcast episode, mag-comment lang kayo ng shoutout o tanong sa video na ito. Actually mga ka-LE, mas maganda kung mag-comment na lang kayo ng kahit ano, kahit na walang kwentang bagay. Basta mag-comment lang kayo. Gusto kong binabasa yung mga comment nyo eh. Ngayon mga ka-LE, tatalakayin natin sa episode na ito ang isa sa most requested na topic mula sa inyo. Kaya naman mga ka-LE, kung handa na kayo, kumuha na kayo ng turon at kape, umupo at mag-relax dahil sisimulan na natin ang ating video. Ang tunay na hugis ng ating mundo ay ang isa sa pinakamalaking palaisipan para sa ating mga ninunong tao. Nais nilang maunawaan ang mundo na kanilang ginagalawan at ang curiosity ito ang nagbigay daan upang sila ay makabuo ng ilang teorya tungkol sa Earth. Ngayon mga ka-LE, ang isa sa mga idea tungkol sa hugis ng mundo na nabuo ng mga sinaunang kultura ay ang idea na flat ang ating mundo, hugis na hindi nalalayo sa DVD at plato. Ang idea na ito na mas kilala bilang Flat Earth Theory ay mas katanggap-tanggap at mas kapani-paniwala para sa ilan, lalo na para sa mga taong nabuhay ilang libong taon ng nakararaan. Mahalagang malaman na kahit na madaling maniwala sa Flat Earth Theory, walang matibay na ebidensyang magbaback up sa mga claims nito. Matagal nang pinabulaanan ng masusing obserbasyon sa ating kapaligiran ang paniniwala na flat ang ating mundo. At ang dalawang sangay ng siyensya na nagbigay daan sa atin na tuluyang maunawaan at malaman ang tunay na anyo at hugis ng Earth ay ang physics at astronomy. Ngayon mga ka-LE, bago natin ituloy ang ating talakayan, pag-usapan na muna natin kung ano ba ang Flat Earth Theory. Sunod nating pag-usapan ang mga scientific evidence na pinabubulaanan ang idea na ito at paano tayo nakakasiguro na tumpak ang ating mga katibayan na ang Earth ay isang bilugang planeta o oblate spheroid. Ngayon mga ka-LE, ang Flat Earth Theory ay isang sinaunang konsepto tungkol sa hugis ng ating mundo. Ito ang teoryang nagsasabi na hindi bilugan ang Earth kundi isang flat disk o malawak na kapatagan. Maraming sinaunang kultura ang naniniwala sa idea na ito at halos lahat sila ay may sariling paglalarawan sa kanilang idea ng flat na mundo. Ngayon mga ka-LE, ang paglalarawan ng flat Earth na madalas nating makikita ay ang tinatawag na disk model. Sa paglalarawang ito, sa halip na globo, ang Earth ay inilalarawan bilang isang flat na disk o parang isang DVD. Madalas makikita sa sentro nito ang North Pole, habang makikita naman ang Antarctica na nakakalat sa gilid. Sa model na ito, sinasabing ang ice wall ng Antarctica ang nagsisilbing bakod ng Earth upang hindi umagos sa kawalan ang karagatan. Sinasabi rin ng Flat Earth Theory na ang araw at ang buwan ay mas maliit at mas malapit sa atin. Di umano, ang dalawang bolang ito ay nagsisilbing spotlight upang magkaroon tayo ng araw at gabi. Basically mga ka-LE, kung saang parte ng disk nakatutok ang bola ng araw, umaga sa bahaging iyon, at kung saan naman nakatutok ang buwan, gabi sa bahaging iyon. Ngayon mga ka-LE, isa sa mga bagay na dapat nating tandaan sa Flat Earth Theory ay hindi nag-i-exist ang gravity sa mundong ito. So ngayon, kung walang gravity sa Flat Earth, paano nananatiling nakatungtong sa lupa ang mga bagay at mga tao rito? Well, sinasabi ng Flat Earth Theory na kaya nananatili sa lupa ang mga bagay at nilalang sa mundong ito ay dahil ang disk na ito ay walang tigil na bumubulusok paitaas ng universe.
Sinasabing ang pagbulusok na ito ang ating nararamdaman kaya nananatili tayong nakaapak sa lupa at hindi ang gravity. Ngayon mga ka-LE, ang panghuli at pinakakapansin-pansing bagay sa flat earth model na ito ay ang dome. Ito ay madalas ding tinatawag na firmament at ito ang nagsisilbing bubong ng flat earth model. Di umano, ang mga bituin at iba pang celestial body na ating natatanaw ay matatagpo ang gumagalaw sa loob ng istrukturang ito. Sinasabi pa na ang firmament na ito ang naghihiwalay ng mga tubig sa lupa at tubig sa langit at nagagawa di umano nitong kontrolin ang pagbuhos ng ulan. Yan ang mga basic na idea sa loob ng flat earth theory. Ngayon mga ka-LE, heto na tayo. Sa ating panahon, maraming beses nang napatunayan na hindi nire-representa ng flat earth theory ang realidad ng ating mundo. Sa tulong ng mga sangay ng science na physics at astronomy at ng mga makabagong technology na nagbibigay sa atin ng pambihirang observational capability, nagawa na nating patunayan na ang ating mundo ay isang bilugan o oblate spheroid na planeta. Ngayon mga ka-LE, taliwas sa paniniwala ng marami, hindi natin kinakailangang lumabas sa Earth o maglakbay sa kalawakan upang malaman natin na globo ang hugis ng Earth. Dahil base sa ating kasaysayan, tamang kalkulasyon at masusing obserbasyon lang sa paligid ang kinakailangan upang makita natin ang kabilugan ng mundo. Halimbawa na lang mga ka-LE, noong circa 600 BC pa lamang, unti-unti nang nadidiskubre ng mga Griego na bilugan o globo ang Earth. At iba't ibang klase ng obserbasyon ang kanilang ginawa upang malaman nila ang bagay na ito. Tulad na lang ng pag-oobserba sa lunar eclipse. Kapag nangyayari ang astronomical event na ito, saglit na nagkakaroon ng alignment ang araw, Earth at ang buwan. Sa puntong ito, ang Earth ay panandali ang dumadaan sa pagitan ng araw at ng buwan. Dahilan upang tumama ang anino nito sa buwan at matanaw ito ng mga Greek astronomers. Ngayon mga ka-LE, napansin nila na laging bilog ang hugis ng anino ng Earth at hindi nawawala ang kurba sa anino nito kahit nagbabago ang posisyon ng araw. Base sa consistency ng hugis ng anino ng Earth na kanilang natatanaw sa buwan, nalaman nila na bilog ang ating mundo. Ngayon mga ka-LE, nakamangha rin ang obserbasyong ginawa ni Eratosthenes sa Egypt noong circa 240 BC. Habang nangyayari ang summer solstice, inobserbahan niya ang anggulo ng sinag ng araw sa dalawang magkalayong syudad sa Egypt. Tanghaling tapat noong inobserbahan ni Eratosthenes ang anino ng mga poste sa katimugang bahagi ng Egypt sa sinaunang syudad na kung tawagin ay Syene. Ngayon mga ka-LE, mahalagang malaman na sa mga oras na iyon, ang araw ay tirik sa himpapawid at dahil direkta itong matatagpuan sa itaas na posisyon, nawawala ang anino ng mga poste sa lupa. Ang pangyayaring ito mga ka-LE ay tinatawag natin ngayon na lahay na nun. Ngayon mga ka-LE, agad itong naunawaan ni Eratosthenes. Kaya walang nabuong anino ang mga poste sa lupa noon ay dahil ang source ng liwanag, ang araw ay direktang matatagpuan sa itaas ng mga poste. Sa parehong oras, inobserbahan din niya ang mga poste sa syudad ng Alexandria sa hilagang bahagi naman ng Egypt. Dito, nagulat si Eratosthenes dahil sa parehong oras, may anino ang mga poste sa syudad ng Alexandria. Ngayon mga ka-LE, ang Syene ay matatagpuan sa katimugan ng Egypt, habang ang Alexandria naman ay matatagpuan sa hilaga. Nagtaka si Eratosthenes sa tuklas na ito. Paano nangyari na sa parehong oras, walang anino ang mga poste sa Syene, habang ang mga poste naman sa Alexandria ay meron? Dito na niya napagtanto ang isang nakakagimbal na bagay. Natuklasan niya na kaya nangyayari ang bagay na ito ay dahil hindi patag ang mundo. Natuklasan ni Eratosthenes ang hindi basta napapansin ng mga normal na tao at ito ay ang curvature o kurbada ng planet Earth. Ngayon mga ka-LE, gamit ang obserbasyong ito, nagawang kalkulahin ni Eratosthenes ang circumference ng Earth. Sa kanyang kalkulasyon, ang circumference ng Earth ay aabot sa 252,000 na stadia. Ngayon mga ka-LE, hindi nagkakasundo ang mga eksperto kung gaano kalaki ang stadia bilang isang unit of measurement. Pero lumalabas sa mga modernong kalkulasyon na ang conversion nito ay tinatayang aabot sa 24,662 miles. At hindi ito nalalayo sa modernong sukat ng circumference ng Earth na 28,735 miles. Ang tuklas ni Eratosthenes ay isang napakalaking achievement. Ngayon mga ka-LE, bukod sa mga eksperimentong ginawa ng mga Greek scholars,
Hindi rin mabilang ang mga modernong ebidensyang nagpapatunay na globo ang hugis ng mundo. Ang NASA ay nakapagbigay na ng consistent na katibayan na bilog ang Earth. Nariyan ang mga larawan at videos ng Earth na nakuna ng mga satellites at astronaut sa space. Ang mga larawan at videos na ito ay consistent. Kahit na anong oras natin ito gawin, palaging globo ang hugis ng Earth. Kahit anong space agency ang mag-observe, consistent ang mga larawan at mga videos ng Earth mula sa space. Kahit na sino pa ang nag-oobserba, laging bilog ang hugis ng ating mundo. Halimbawa na lang mga ka-LE ay ang larawan na kinuha ng mga Apollo astronaut na nag-orbit sa buwan noong December 1968. Isang nakamamanghang larawan na kanilang tinawag na Earthrise. Ngayon mga ka-LE, interesante ang larawang ito. Sa point of view kasi ng mga astronaut na nag-orbit sa buwan, ang Earth ang natatanaw nila na sumisikat. Sa kabaligtaran naman, nakikita natin dito sa Earth ang araw at ang buwan na sumisikat at lumulubog araw-araw. Ngayon mga ka-LE, hindi ba't kapansin-pansin na bilog ang hugis ng Earth sa larawang ito? Isa pang patunay mga ka-LE ay ang GPS. Alam nyo ba na kung hindi bilog ang Earth, hindi magpa-function ng tama ang ating mga GPS o Global Positioning System? Ang teknolohiyang ito na nasa ating mga smartphones na ngayon ay tumatanggap ng impormasyon mula sa mga satellites na nag-orbit sa Earth upang matukoy ang eksaktong lokasyon ng ating mga smartphones. Kung flat ang Earth, hindi makapag-orbit dito ang ating mga satellites at hindi gagana ang GPS na ating ginagamit sa ating mga smartphones. Ito ay dahil ang kalkulasyong ginagawa ng teknolohiyang ito ay nakabase sa spherical Earth model. Ngayon mga ka-LE, sabay-sabay nating panoorin itong footage na kinunan sa V2 rocket na pinalipad sa White Sand, New Mexico noong October 24, 1946. Sa footage na ito kasi makikita natin ang isa sa pinakaunang larawan ng planet Earth mula sa space. Of a captured German V2 rocket. At White Sands, New Mexico, the huge missile takes off. Air Force pictures show the rocket in flight, and the flying camera automatically takes over. The huge projectile drops the Earth behind at the tremendous speed of 4,000 feet per second. The rotation of the rocket causes the planet to spin before the lens, and the camera photographs the Earth 65 miles straight down. The horizon, 720 miles away, and the curvature of the Earth... Dahil approximately 105 kilometers lang ang taas ng V2 rocket noong kunan ang footage na yan, hindi buong bilog na Earth ang ating makikita sa larawang ito. Pero kung mapapansin nyo mga ka-LE, sapat na ang taas na ito upang makita natin ang kurba ng ating planeta. Ngayon mga ka-LE, silipin naman natin itong larawan na kinuna naman ng Russia gamit ang kanilang Molniya communication satellite noong 1966. Dahil ang larawang ito ay kinunan sa taas na 35,800 kilometers mula sa Ecuador, kitang-kita na natin hindi lang ang kurbada ng Earth, kundi pati ang bilog na hugis nito. Ngayon mga ka-LE, hindi lang ang Estados Unidos at Russia ang mga bansang may larawan ng Earth mula sa space. Ang lahat ng bansa na mayroong sariling space program tulad ng China, Japan, Italy, UK, Israel at India ay napatunayan na naglobo o bilugan ang tunay na hugis ng ating mundo. Ngayon mga ka-LE, kung wala kayong tiwala sa mga gobyerno at space agencies, pwede kayong magsagawa ng sarili ninyong pananaliksik at investigasyon tungkol sa hugis ng Earth. Sa katunayan nga mga ka-LE, may mga simpleng obserbasyon na pwede nating gawin na magpapatunay na hindi flat ang Earth. Tulad na lang ng pag-oobserba sa mga naglalayag na barko. Mapapansin nyo ito mga ka-LE, kapag tinatanaw nyo ang mga barko na naglalayag papalayo sa daungan, nakikita natin na parang lumulubog ang mga ito. Unang naglalaho ang katawan ng barko o yung pinakamababang bahagi nito at huli namang nawawala ang pinakamataas na bahagi. Nangyayari ito mga ka-LE dahil habang lumalayo ang barko na ating natatanaw, unti-unti nitong nilalakbay ang kurbada ng Earth. Kung ang ating mundo ay patag tulad ng sinasabi ng Flat Earth Theory, hindi mangyayari ang bagay na ito. Kung ang mundo naman ay flat, makikita lang natin ang barko na paliit ng paliit habang ito ay lumalayo, pero hindi ganyan ang nangyayari. Kung gusto niyo naman ng adventure mga ka-LE, pwede rin tayong maglayag sa karagatan at i-circumnavigate natin ang mundo. Ito yung paglalakbay sa karagatan at literal na iikutin ang daigdig. Magagawa natin ito kapag tayo ay naglakbay ng tuloy-tuloy sa isang direksyon.
pwedeng sa silangan at pwede rin sa kanluran. At mapapansin natin na babalik lang tayo sa lugar na ating inumpisahan. Ginawa na nila Magellan ang bagay na ito noong September 1519 kung saan patuloy silang naglakbay sa direksyon ng kanluran. Hindi sila bumalik sa direksyon ng silangan pero nakabalik pa rin sila sa Spanya. Well, technically mga ka-LE, hindi naman si Magellan yung literal na nakagawa ng first circumnavigation ng ating mundo, kundi yung mga kasamahan niya na maglalayag. Dahil tandaan natin, 'di ba? Namatay siya dito sa Philippines. So mabalik tayo mga ka-LE. Nagawa ng mga Spanish ang circumnavigation dahil inikot lang nila ang globo noong sila ay naglakbay sa dagat. Heto pa mga ka-LE, pwede rin nating pag-aralan ang mga bituin at mga konstelasyon upang makabuo tayo ng imahen ng hugis ng Earth. Napansin ng mga astronomers na magkakaiba ang set ng mga bituin at mga konstelasyong natatanaw ng mga taong nakatira sa Northern at Southern Hemisphere. Totoo ito mga ka-LE, yung set ng mga bituin at constellation na natatanaw ng mga tao sa Europe at North America ay iba sa set ng mga bituin at constellasyong natatanaw ng mga tao sa Australia. Ngayon mga ka-LE, nangyayari ang bagay na ito dahil bilugan o globo ang hugis ng ating mundo. Ang Northern Hemisphere ay nakatutok sa ibang bahagi ng Milky Way at ang Southern Hemisphere naman na literal na nasa ilalim ng mundo ay nakatapat din sa ibang bahagi ng Milky Way. Ito ang rason kung bakit magkaiba ang mga bituin at konstelasyon na kanilang nakikita at natatanaw. Kung patag ang mundo tulad ng sinasabi ng Flat Earth Theory, iisa lang dapat ang set ng mga bituin at konstelasyon na ating matatanaw kahit nasa ang bahagi pa tayo ng Flat Earth. Ngayon mga ka-LE, kung madali lang gumawa ng sariling obserbasyon at eksperimento upang malaman natin na bilog ang Earth at idagdag mo pa ang sandamakmak na katibayang nadiskubre ng mga eksperto tungkol sa Earth, bakit ang daming tao pa rin ang naniniwala sa Flat Earth Theory? At bakit patuloy pa rin itong kumakalat sa ating panahon sa kabila ng advancement natin sa science? Ngayon mga ka-LE, maraming posibleng maging sagot sa mga tanong na yan. Una, tayong mga tao ay may tendency na magtiwala sa ating senses at pakiramdam. Ito ay madalas nating tinatawag na common sense. Sinasabi nga na ito rin ang rason kung bakit sobrang daming sinaunang kultura ang naniniwala na flat ang ating mundo. Dahil base sa kanilang nakikita at nararamdaman, ang Earth ay isang malaking kapatagan, kaya ito ang idea na kanilang nabuo. Ang mga sinaunang tao kasi ay walang nakikitang kurbada sa lupa at hindi rin nila agarang nararamdaman na bilog ang mundo. Wala rin silang idea sa konsepto ng gravity. Kaya para sa kanila, mahirap isipin na bilog ang Earth dahil ang mga taong nakatira sa ilalim ay mahuhulog sa kawalan. Yan ang posibleng mga rason kung bakit lumaganap ang flat Earth sa sinaunang mundo. At yan din ang rason kung bakit madali itong intindihin at paniwalaan para sa mga sinaunang kultura. Ngayon mga ka-LE, kung meron mang itinuturo sa atin ang science at ang proseso nito ng pagtuklas, ito ay ang katotohanan na maaaring mali ang ating pakiramdam at pananaw. Kahit na nakikita at nararamdaman natin na flat ang mundo, ang mga data, evidence at mga eksperimento ay walang pakialam sa ating nararamdaman. Lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan, naniniwala man tayo o hindi. Ngayon mga ka-LE, hindi rin natin maitatanggi na malaki ang naging impluensya ng mga scriptures tulad ng Bible kung bakit maraming tao ang naniniwala pa rin at nagpapakalat ng flat earth theory. May binabasa akong ebook tungkol sa bagay na ito mga ka-LE, yung The Plain Truth ni Bob Shaldwold. Sa isang bahagi ng librong ito, tinalakay niya ang koneksyon at impluensya ng Bible sa ideology ng modernong flat earth theory. Ang Bible kasi ay isang tunay na source of information para sa ilang mga tao at madalas nilang ituring ang mga bagay na nakasulat sa Bible bilang mga literal at totoong bagay. Ngayon mga ka-LE, heto ng problema. Maraming biblical passages kasi ang nagbumungkahi ng idea ng flat earth theory. At sa totoo lang mga ka-LE, kapag tinrace natin ang ugat ng modern flat earth ideology, ihatid tayo nito sa mga pahina ng Biblia. Ngayon mga ka-LE, mahalagang malaman bago natin silipin ang Bible na hindi naman ito lantarang sinasabi sa atin na flat ang mundo. Pero ang karamihan sa mga biblical passages na ating mababasa rito tungkol sa Earth ay nagmumungkahi na kung sino man ang mga taong sumulat nito ay naniniwala na ang Earth ay isang malaking kapatagan. Ulitin ko lang mga ka-LE, hindi naman lantarang sinasabi ng mga propeta na ang Earth ay flat.
Pero ang mga verses na kanilang iniwan sa Bible ay nangangailangan ng flat na earth upang ang mga ito ay maging posible. Tingnan nyo na lang tong verse mula sa Book of Daniel kung saan sinasabing, ito ang mga pangitaing nakita ko habang natutulog ako. Nakita ko ang isang napakataas na punong kahoy sa sentro ng mundo. Lumaki at tumaas ito hanggang sa langit, kaya tanaw ito hanggang sa dulo ng mundo. I-analyze natin ang verse na ito mga ka-LE. Binanggit niya na nakita niya ang isang mataas na punong kahoy sa sentro ng mundo. At ito ay tanaw hanggang sa dulo ng mundo. Ngayon mga ka-LE, bukod sa sinasabi sa atin ni Daniel ang ilang basic idea ng Flat Earth Theory tulad ng paniniwala na may sentro at dulo ang mundo, inilalarawan din niya ang isang puno na sobrang taas. Ito ay tanaw ng lahat hanggang sa dulo ng mundo. Ngayon mga ka-LE, masasabi lamang ni Daniel ang bagay na ito kung naniniwala siya na ang mundong kanyang ginagalawan ay flat. Ito ay dahil ang bagay na inilalarawan ni Daniel ay imposibleng mangyari sa bilugang Earth. Kahit gaano kataas ang isang puno o gusali, hindi ito matatanaw ng lahat dahil sa kurbada ng planet Earth. At isa pa mga ka-LE, anong klaseng sentro at dulo ng mundo kaya ang sinasabi ni Daniel sa verse na ito? Alamat na patunayan na natin na walang dulo ang mundo dahil ito ay hindi patag. Ito ay isang bilugang planeta. Ngayon mga ka-LE, pagdating naman sa sentro, ang tanging maituturing lang natin na sentro ng mundo ay ang core na matatagpuan sa loob ng Earth. Ito ay isang napakainit na metal ball at tinatayang 2,900 kilometers ang layo nito mula sa surface ng Earth. Malayong malayo ito sa inilalarawan ni Daniel na sentro dahil alam natin na imposibleng may puno na tumubo sa core ng Earth dahil ito ay isang napakainit na tunaw na iron at nickel. Isa pa mga ka-LE, mukhang naniniwala rin si Daniel na totoong nag-i-exist ang firmament o ang dome. Sinabi niya rito na ang punong kahoy ay abot hanggang sa langit. Ito ay pahiwatig na naniniwala siya na ang firmament o dome ay isang totoong pisikal na bagay na maaaring marating o maabot. At ang mga idea na yan ay hindi nalalayo sa ideology ng Flat Earth Theory na nakikita natin ngayon. Ganito rin ang ideyang pinangahawakan ng Matthew chapter 4 verse 8 kung saan sinasabing, muli, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo sa kanilang kaluwalhatian. Sa kwentong ito mga ka-LE, sinasabing dinala ng Diablo si Jesus sa isang mataas na bundok upang ipakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo. Muli mga ka-LE, imposibleng mangyari ang bagay na ito sa spherical o bilugang Earth. Mangyayari lamang ang inilalarawan ni Matthew sa verse na ito kung naniniwala siya na ang mundo ay flat. Ngayon mga ka-LE, sa Bible din ang galing ang konsepto ng dome o firmament sa Flat Earth Theory. At ang pinagmulan nito ay mababasa natin sa mismong creation story ng Diyos. Ayon sa Genesis chapter 1 verse 6 to 8, then God commanded, "Let there be a dome to divide the water and to keep it into separate places." And it was done. So God made a dome, and it separated the water under it from the waters above it. He named the dome Sky. Evening passed, and morning came. That was the second day. Ngayon mga ka-LE, pansinin nyo ito. Hindi ba't nilalarawan ng creation story na ito ang parehong mundong inilalarawan ng Flat Earth Theory na may dome? Ituloy natin ang ating pagbabasa. Sa unang bahagi ng creation story, Genesis 1, verse 1 to 5, ang unang araw, sinabi ng Diyos ang mga katagang let there be light at nagkaroon nga ng liwanag. Sa paraang ito, pinaghiwalay ng Diyos ang liwanag at dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang day at ang dilim naman ay tinawag niyang night. Ngayon mga ka-LE, paano magkakaroon ng liwanag, day at night sa mundong ito kung hindi pa niya nililikha ang araw? Nagpatuloy pa ang kwento at kahit na wala pa ang sun sa solar system na binubuo ng Diyos, patuloy na nadadagdagan ang number of days. Sa ika-4 na araw lang nilikha ng Diyos ang sun, moon at mga stars. So, paano niya nagawang bilangin ang number of days? Ngayon mga ka-LE, heto nang nakakalito riyan. Sinabi pa sa mga sumunod na pangungusap na ang mga celestial bodies na ito ay inilagay ng Diyos sa loob ng dome o firmament. Muli mga ka-LE, ang mga verse na ito ay nagmumungkahi ng Flat Earth ideology. Alam na natin ngayon na ang sun ay ang pinakamalaking object sa ating solar system at ang mga planeta at space rocks ay nag-orbit dito.
Alam na natin na hindi talaga nagpuproduce ng sariling liwanag ang buwan dahil nire-reflect lang nito ang liwanag na nanggagaling sa araw. At alam na rin natin na ang mga bituing ating natatanaw ay mga dambuhalang celestial bodies na napakalayo sa ating mundo. Ngayon mga ka-LE, kung sinasabi ng kwentong ito na ang sun, moon at mga stars ay nagawang ilagay ni Yahweh sa loob ng dome o firmament, malaki ang tsansa na ang taong sumulat ng creation story na ito ay naniniwala na ang ating mundo ay may bubong at ang mga celestial bodies na ito ay maliliit para magkasya sila sa dome. Ang lahat ng bahagi ng creation story na ito ay hindi tumutugma sa mga tuklas ng science, pero ang lahat ng yan ay tumutugma sa mga ideology ng flat earth theory. Heto pa mga ka-LE, marami ring biblical verses ang nagsasabi na ang earth ay may tinutungtungang pundasyon. Ang mga verse na inyong nakikita ay ilan lamang sa mga verse na aking tinutukoy. Marami pang iba. Muli mga ka-LE, ang idea na ang Earth ay nangangailangan ng pundasyon ay kinakailangan sa flat Earth scenario. Tulad ng isang plato na nakapatong sa isang bagay upang ito ay maging stable. Ngayon mga ka-LE, alam natin na hindi totoong may pundasyon ang ating mundo kahit ilang scriptures pa ang ating mabasa at madiskubre. Dahil alam na natin na ang totoong nagpapanatili sa Earth ay ang gravity. Heto pa mga ka-LE, ang isa pa sa mga katibayang nagsasabi na ang Bible ay isang flat earth book ay ang mga passages na nagsasabi na ang ating mundo ay may corners. Tulad na lang ng mga Bible verse na ito mga ka-LE. Maraming mga tao ang nagsasabi na ang four corners na tinutukoy sa mga verses na ito ay ang apat na direksyon na north, east, south at west. Pero base sa paraan kung paano gamitin ng mga biblical writers ang mga katagang ito, makikita natin na ang four corners of the earth na kanilang tinutukoy ay hindi mga direksyon, kundi mga literal at totoong lugar sa earth na pwede nilang puntahan. Pinapahiwatig ng mga ito na ang mga biblical writers ay naniniwala na ang ating mundo ay isang lugar na may apat na sulok, tulad ng isang mapa. Ang flat earth model na kanilang inilalarawan ay hindi katulad ng flat earth disk model, pero flat na earth pa rin ang kanilang tinutukoy sa mga verses na ito. Interesting rin mga ka-LE kung paano sinasabi ng mga biblical writers na ang ating mundo ay may mga dulo o hangganan. Ngayon mga ka-LE, maraming tao ang nagsasabi na hindi literal na dulo o hangganan ng mundo ang tinutukoy ng mga biblical writers sa mga verses na ito. Pero iba ang paraan kung paano nila ito ilarawan. Tulad na lang ng mga verses na ito mga ka-LE. Lumalabas sa mga pag-aaral na ang Book of Enoch ay isang malaking impluensya para sa mga New Testament writers. Ngayon mga ka-LE, alam nyo ba na sa First Enoch, may passage roon na naglalarawan ng paglalakbay ni Enoch sa sinasabing dulo ng mundo o ends of the earth? Basahin nyo tong passage na ito mga ka-LE at makikita nyo kung anong sinasabi ko. Ngayon mga ka-LE, hindi na natin pwedeng sabihin na ang ends of the earth na tinutukoy sa mga Bible verse na ito ay isang metaphor. Dahil meron na tayong nadiskubring sinaunang scripture tungkol sa isang prominenteng biblical character na nagsasabi na narating niya ang mga lugar na ito. Tandaan natin mga ka-LE na hindi ito katibayan na totoong may hangganan ang mundo. Ito ay representasyon lamang ng pananaw at paniniwala ng taong sumulat ng Book of Enoch. Narating man ni Enoch ang dulo ng mundo o hindi. Hindi na mahalaga ang bagay na yan. Ang mahalaga ay nalaman na natin na ang pananaw ng mga biblical writers ay nakabase sa paniniwala na ang ating mundo ay flat, may apat na corners, dome at may hangganan. Isa pa mga ka-LE, may gusto pa akong idagdag. Nabanggit din ni Enoch na nakita niya ang dome of heaven o firmament noong naglalakbay siya sa dulo ng mundo. Ngayon mga ka-LE, silipin natin ang mga verse na ito at subukan nating i-imagine kung siya ba ay naglalarawan ng globo o ng flat na earth. And I saw the star houses of all the winds, and I saw how with them he has adorned all creation. And I saw the foundations of the earth, and I saw the cornerstone of the earth. And I saw the four winds which support the earth and the sky. And I saw how the winds stretch out the heights of heaven, and how they position themselves between heaven and earth. They are the pillars of the heaven. And I saw the wind which turned the sky and caused the disk of the sun and all the stars to set. And I saw the winds of the earth which support the clouds. And I saw the paths of the angels. I saw at the end of the earth the firmament of heaven above.
Makikita natin sa verse na ito mga ka-LE ang klase ng cosmology kung saan nag-ooperate ang isip ng mga biblical writers. Sa unang verse, sinabi ni Enoch na nakita niya ang pinagmumulan ng hangin na umiihip sa ating mundo at nakita rin niya ang pundasyon ng earth. Sa pangalawa at sa pangatlong verse naman, sinabi niya sa atin na ang hangin ay sumusuporta sa earth at sa himpapawid. Parang pinapahiwatig niya na ang hangin ang rason kung bakit hindi bumabagsak ang dome of heaven o firmament dito sa lupa. Sa pang-apat, sinabi niya na ang hangin ay ang nagkukontrol sa pag-ikot ng sun. Basically, sinasabi niya na hinahangin ang araw at mga bituin kaya sila gumagalaw sa langit. At sa panglimang verse naman, ang pinakamahalaga, sinabi niya na nakita niya ang daanan ng mga anghel at nakita rin niya ang firmament o dome sa dulo ng earth. Sa puntong ito mga ka-LE, wala na talagang duda. Ang Bible at iba pang extra biblical text ay isinulat ng mga taong naniniwala na ang ating mundo ay flat. Parang ganito ang itsura ng mundong inilalarawan ni Enoch at ng Bible mga ka-LE. Ngayon mga ka-LE, posible kaya na ang mga sinaunang kasulatang ito ang rason kung bakit maraming conspiracy theory ang umuusbong tungkol sa hugis ng mundo? Posible kaya na ang mga scriptures ang dahilan kung bakit karamihan sa mga taong naniniwala sa flat earth theory ay hindi nagtitiwala sa science at sa mga ebidensya nito? Kasi isipin niyo ito mga ka-LE, kung ang tao ay pinalaki at kinondisyon na paniwalaan at ituring na tama at totoo ang lahat ng bagay na sinasabi ng Bible at nalaman nila na ang mga scientific evidence ay sumasalungat dito, malaki ang tsansa na mas piliin nila ang Bible kaysa sa scientific evidence. Misinformation at confirmation bias lang ang kanyang aantayin bago siya maniwala sa isang conspiracy theory na mayroong nagtatangkang sirain ang Bible at ang katotohanang hatid nito. Ngayon mga ka-LE, sa halip na isipin natin na laging tama at purong katotohanan ang nilalaman ng Bible, mas maganda kung iisipin natin na ang mga nakasulat rito ay ang representasyon ng mga pananaw at paniniwala ng mga tao sa panahon kung kailan ito isinulat. Iba ang panahon ng mga biblical writers sa ating panahon. Noong panahon ng mga propeta, ang science at religion ay maituturing na iisang bagay lamang. Kaya hindi nila naisulat ang tamang hugis ng mundo ay dahil wala silang alam na paraan at teknolohiya noon para malaman nila ang bagay na ito. Kaya nagbase lamang sila sa sarili nilang pakiramdam at pananaw. Pero ngayon mga ka-LE, alam na natin ang kaibahan ng science at religion. Pareho nilang sinusubukang intindihin at ipaliwanag ang kalagayan at mga proseso sa ating mundo. Pero alam natin na isa lamang sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Sa huli, ang flat earth theory ay isa lamang sa mga bunga ng ating pagtitiwala sa ating pakiramdam. At tulad nga ng sabi ko kanina, kung meron man tayong dapat matutunan sa ating pag-oobserba sa ating mundo, ito ay ang katotohanan na maaari tayong mahulog sa maling akala at kaya nating panghawakan ang mga maling akalang ito sa loob ng napakahabang panahon. Kahit pakiramdam natin na flat ang mundo, ang ating naipong scientific evidence ay nagsasabi na ito ay may bilugang hugis. Mula sa simpleng obserbasyon sa anino ng mga poste at pagtatanaw natin sa mga barkong naglalayag hanggang sa komplikadong kalkulasyon ng ating mga satellites. Iisa lang ang sinasabi sa atin ng mga ebidensya at ito ay ang katotohanan na bilog ang ating mundo. At ayan, ang controversial at most requested topic na Flat Earth Theory. Ngayon mga ka-LE, anong masasabi nyo sa topic nating ito? Naku mga ka-LE, i-comment nyo na yan sa baba at babasahin natin isa-isa ang mga yan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating podcast channel, mag-subscribe na kayo mga ka-LE. Dahil dyan ko sinashoutout yung mga comments nyo at dyan din tayo nagsasagawa ng Q&A segment. At syempre mga ka-LE, huwag nyo rin kalimutang bisitahin ang ating TikTok at Facebook page. Ang link sa mga yan ay makikita nyo sa ating description. Gaya ng lagi kong sinasabi, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado Kita-kits sa susunod nating video dahil marami pa tayong interesanting bagay na pag-uusapan. Kaya huwag kayong mawala Mga ka-LE, sana naggising namin ang isip nyo. Walang bibitiw, kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat!